recovery machine and ng ating recovery tank. Siyempre, dito naman sa atin, pwede bang pakawala ng refrigerant, pwede ba? Pwede. Pwede, basta wala nakakakita. Strict ng Pilipinas, sir. Okay, so tayo sir, hindi pwede yun ha. So may tayo dyan, may kaso tayo dyan. Pag nahuli. Pag sa tubig, sir, pwede. Hindi rin pwede sir. Pwede. Same din yun eh. Tatapon din. Ano ba ginagawa? Ba't nilulubog sa tubig? Wala din maingay. Para lang din makasingaw sa taas. Ganun pa rin, sir, kasi ang hangin. Pero ganun pa rin yun sir. Pag bula nun, Oo. Ikaw lang yun. kakawala na naman yung refrigerant Recovery. sa environment natin. Okay? So syempre kapag magre-recover tayo, so itong recovery tank, sinusurrender naman natin to sa DNR. Lang sila ang bahalang mag-dispose. Okay? So ang setup natin ngayon sir, magre-recover tayo, for example, may leak na tong unit. So may singaw na yung unit. So malamang sa malamang contaminated na to ng hangin. Tama? So pag ganon, kailangan natin siyang Recovery. i-reprocess. So unang gagawin natin is by recovery. So pwede rin naman sir na kunwari, gusto ko lang i-check yung karga. Kung ilan yung karga ng unit, pwede naman natin i-recover and then titimbangin natin. Okay? Pero make sure lang sir kapag ganun ang gagawin natin, i-recover lang natin para siya i-recover natin para malaman lang yung karga ng refrigerant. Make sure kailangan naka-vacuum tayo. Okay? So yung ganitong setup kasi, yung setup na to is pag may leak. So hindi mo na kailangan mag-vacuum kasi contaminated naman na yung system natin, hindi mo na kailangan i-vacuum. May hangin na yun sa loob eh. Pero kapag kukunin lang yung timbang nung refrigerant na nasa unit, kailangan i-vacuum. Okay? So paano siya i-vacuum? So pag ganitong setup kasi sir, kailangan maglalagay ka pa ng another gauge dito sa side na to. Okay, kailangan mo ng isa pang gauge para mag-vacuum. Kasi pag recovery tas vacuum, dito tayo makakapag-vacuum sa side na to. So kung vacuum to, another hose dito, tsaka tayo mag-vacuum. Bakit? Kasi dito sir sa recovery machine natin, parang rito eh. Kumbaga may valve na one way lang. Okay? So lalo dito. So ang daan lang ng refrigerant dito is palabas. Palabas. So papunta lang doon ang refrigerant. Kaya sabi ko sa inyo, pag magre-recover kayo, magre-recover lang, kailangan pa ng isa pang gauge. Diyan kayo sa side na yan mag-vacuum para yung higop lahat papunta doon. Okay? Kasi pag ganito ang ginawa nyo, di ba may gauge na ako dito. Tapos dito ko nilagay yung vacuum sa side na to. Hindi mo mabavacuum yung tangke. Okay? Kasi nga, may valve to, one way lang. So pag hinigop mo sa side na to, pag ano na punta, hindi nga niya papadaanin yan. Sarado. Yes sir. So dapat, i-vacuum mo to, andun ka sa side ng tangke. Okay? Malinaw ba tayo doon? Hindi. Saan nalilito? Okay, sir. Saan nalilito? Meron mo isa pang gauge.
Naka-open yun dapat, sir. Nawala pang laman. So kung may laman na, kung may laman na to, sir, yung tangke mo, ano na yan? Hindi ka na makakapag-check ng timbang. Hindi ka na rin makakapag-vacuum. May laman. Yes, sir. Another tangke. Para sure tayo na malinis talaga yung refrigerant natin. Makinuha. So yung contaminated na tank, Hindi na pwede. or dispose na. So yung contaminated na tank, for example, itong tangke na to, ang nirecover sa kanya, may leak na. So ibig sabihin, contaminated na. So, kung halimbawa ginamit sa ibang refrigerant, Ay, yun ang hindi pwede, sir. So kung ano yung inarga nyo dito, or yung ano yung nirecover nyo dito, ayun lang. Hindi sila pwedeng paghalo-haluin. Bali, Correct. R32 lang, sir. Sir? Halimbawa, R32. R32 lang. R32 ulit ang dagat. Yes, Pakikiter lang. Parang i-assume mo lang ba, yung bigat niya, 1 kilogram. Sumunod, 1 kalahati, paano yung i-record mo kalahati? Pwede rin, sir. Pwede yun, sir. yung ano sir, Oo, hindi mo na mababalik kung contaminated. yung contaminated na ano sir, 32, saka pwede mangyari sa 410, pwede. Hindi, sir. Pwede. Basta, kung ano yung nirecover mo, kung ano yung naunang nirecover mo dito, kung R32 yan, R32 lang pwede mong i-recover. Hindi na pwedeng i-recover lagyan ng... Yes, sir. Halimbawa, contaminated na yan, sir. Then kung contaminated na din yung 14A, hindi mo din pwedeng Hindi rin ilagay yan. pwede, sir. Separate. Kasi magkaiba na sila ng ano eh. Refrigerant. Kumbaga na, ibang refrigerant na yun. Anong ko sir, pag ano, tinatawag mo dun sa Ibang possible causes na. dispose na yan sir. Pero pagka, halimbawa, na-dispose mo na, sinurrender mo sa DNR, then na-dispose na yung laman, then ibalik sa'yo yung cylinder. Ang alam ko, sir, ibabalik naman to. Pero pwede nang lagyan ng, ano sir, malinis na yun, o ibabacuum ulit. Ibabacuum ulit. Vacuum mo ulit yun, sir. Okay? Doon sa question mo, sir, siguro, depende rin kasi, kumbaga para sa basura, di ba segregated tayo? So, lahat ng R32 dito, lahat ng R14. Siguro So, iwa-iwalay pa rin yung mga Pero refrigerant. siguro sir, yung, Pinaghalo yung yung ano. R14A at saka 22, baka pwede siguro sir yung ginawa. Kasi blended, di ba? Blended yung... Kaso magkaiba pa rin sila ng blend, sir, di ba? Iba pa rin ang chemical. Di ba, ano yata yun sir eh? May R22 yata yung ano, yung R14A. Di ba R14A, R32, saka R125 ata? Ang R14A. Si R22, R22 lang ba siya? R22 lang siya sir. Pero yung ano, yung R14A yata lang ko, blended yan eh. Oo nga, sir, blended yun ng R32 tsaka ng R125. Parang, Okay, so, sir, no, parang hindi pala recovery. Parang pagka talagang may leak, tapon lang talaga. Pero Yes, sir. Hindi siya recovered na tinatawag. hindi, Recover, pero- recover ang tawag natin doon, sir. Kasi pag sinabi nating tapon, tapon sa environment yun. Kumbaga pasingaw. Ayan, recovery. So, yun ang hindi pwede. Ang kailangan, pag may leak, recover. Okay? So, itong setup, sir, is kapag kukunin mo na yung timbang. Para pag nag-vacuum ka, mabacuum mo yung tangke, mabacuum mo yung hose hanggang dito. Okay? Pero sa demo ko ngayon, tanggalin ko na ba? Demo ko ngayon, let's say, yung ating unit is may leak. So, hindi ko na siya kailangang i-vacuum. Take note din pala, sir, sa gamit nating recovery machine at recovery tank, ano yan? Baga partner sila. Anong partner? Meaning, hindi aandar itong recovery machine nang hindi itong tangke ang gamit niya. Kasi meron siyang sensor, kumbaga float sensor dito sa tangke. So para malaman niya kung napuno na ba. So pag ito hindi nakakabit, pag inon mo yan at in-start mo, wala. Okay? Pero pag ito kinabit mo, Pero yung ibang recovery machine sir, wala yan. yes sir, sa ibang recovery, walang ganito.
Malinaw tayo sir ha. Hindi under yung recovery machine ng hindi nakakabit to. Again. Okay? So ngayon, gagawin ko, re-recover nga tayo, no? Open ko na tong charging valve. Open yan. Titingnan nyo lagi itong knob sir, yung knob na to. Itong knob sa gitna, ang una nyong gagawin, lalagay nyo yan sa recovery. Okay? And then, itong knob na to, i-open nyo yan, papunta yan dito sa recovery tank natin. Okay, so bukas na yung recovery tank. Bukas na yung mga valves natin. So next, papaandarin ko na yung recovery machine. So start, on and start. So itong knob na to, ito yung gagalawin nyo. From close, since naka-recovery tayo, makikita nyo naman dito, nasan si recovery. Pataas. Itong knob, ipipihit ko pataas. Okay? Pero take note, ingay. Take note sir, na babantayan nyo yung pressure dito. Kasi ang pressure, working pressure nito is 70 to 100 PSI lang. Pag yan lumagpas, tumaas pa ng 100 PSI, iilaw yung high pressure natin. Okay? Okay. Start. Wait lang. Nakalimutan tayo. Ay, kalimutan. Ano nakalimutan natin? Sir, doon nakapatay. Alin? Gauge yan. Gauge. Okay na lahat to. May nakalimutan tayo, Okay. sir. Sir, yung ano? Ano nakalimutan? Gauge ba? Ano, sir? Open yung unit. Nakasarado. Stop valve. Bukas ang stop valve. Nakalimutan natin is yung breaker. Okay? Sir, di ba, na-discuss natin kanina, pag nag-breaker on ako, ano mangyari? Expansion. Yung expansion valve natin, Calibrate. bubukas. So, pag bumukas yung expansion valve natin, makukuha natin lahat. Pag yan, nakalimutan nyo, yung breaker, naka-off. E di sarado yung expansion valve nyo, may matitirang refrigerant sa loob. Okay? Okay na? Okay na. Yan, fully open na yung expansion valve. Maintain lang natin na dapat 72, 100 lang yan. Then, makikita nyo naman yung gauge. Bababa yan. Okay?
bumaba, pikit lang ulit. Sa mabul. Pag yan, nakasagad na, aantayin na lang natin mag zero. Okay? Sir? Oo, bumaba talaga to, sir. Kasi napupunta natin. Ito, tataas to. Itong side na to. Pag ito, kung kasama natin, ay wala. Iilaw, sir. Anong type kayo silang ganong sa? Titigan, sir, yung ano, recovery machine natin. May pressure na nun, sir. Masyadong ano. Yung dami ng refrigerant sa kanya, biglaan. Antayin nyo lang mag-zero to, sir. Pag nag-zero to, pwede nyo na i-close yung charging valve. Ano, pag nag-zero na, zero. Pag nag-zero na, sir, sasara ko na itong charging valve. Bakit? Wala naman ng refrigerant dito. Nakuha na natin. Kaso, sa hoses natin, meron pa rin refrigerant yan. Okay, bukas pa yung tanke, may refrigerant pa sa hoses natin. Ang kailangan natin, sir, lahat ng refrigerant sa hose, mapasok natin sa tangke. So, paano yun? Gagawin ko, yung knob ng in, close ko muna. Itong knob sa gitna, from recovery, gagawin kong purge. Nalagay ko sa purge. Nalagay ko na yan sa purge. Itong knob ng in, ipihitin ko naman pababa. Okay, para yung recovery machine, itulak niya yung refrigerant na nasa hoses natin pupunta sa tangke. Okay? Yan, once na nag-zero yan, natulak na, pwede ko na itong close. Then, close ko to. Close ko to. Balik ko to sa recovery. Then, oh. Okay, so mapapansin nyo, sir, merong pang ano